Anong may papayo mo sa mga di nakapag-start ng water business na pwedeng maging vital tools as a businessman? Vital tools. Size 43, 34, 20. Vital statistic ang sinabi. Pasensya na, palabiro lang talaga ang Kuya Alfred ninyo. So, palabiro lang tayo. Pero ano, sa mga di pa nakapag-bis ng water station at interesado kayo, try nyo. Wala namang mawawala kung itatry nyo, di ba? Sa mga pwede maging businessman, hindi lang naman water station ang business na pwede nyong pasukin. Maraming negosyo na pwede nyong pasukin. Ang masasabi ko lang guys, kapag magbi-business kayo, balikan nyo yung first video ko. Ito yung live na to, na-explain ko na ron yung mga dapat nyong gawin before entering to any business. Kailangan po pag-aralan yung maigi kung ano po yung negosyong papasukin nyo. Especially, ang tanong ko sa inyo, kung mag-start ka na ng negosyo, gusto mo ba talaga yung negosyong yan? Kasi kung hindi mo talaga gusto at nakikigaya ka lang, ay naku po, mababankrupt ka dyan. I'm telling you. Okay? Dapat pure-heartedly na yung negosyong yan ay talagang gusto mo. Ibig sabihin, kapag gusto mo, kahit medyo minsan lugi ka na, hindi ka bumibitaw dahil alam mo naman, time will come, kapag ka nakuha mo ulit yung quota mo, na-reach mo yung goal mo doon, sa part na yun, kikita yan. Kasi ganito yan eh. Kapag ka, for example, bigyan ko kayo ng idea, kung meron kang 2 tauhan sa water refilling station, so sumusweldo yan ng, kabihit mo na lang na sumusweldo ng tag 10,000 ang tauhan mo sa tubigan. Diba? Plus ikaw, na manager. Siyempre, bilang may dapat sumusweldo ka rin. Di 30,000 na agad ang salary mo na pinapasweldo. Ngayon, 50 container lang ang nabebenta mo araw-araw. Naku po, susme. Paano na yon? Sige, compute natin for the information. 25 multiply by 50. That's 1,250 pesos lang daily. Diba? Multiply by 26 kasi may day off kayo. That's 32,500 pesos na kinikita ng tubigan mo. Gross sale yan. Ibig sabihin, kung 50 container lang ang nabebenta mo sa isang araw, may 2 kang tauhan, plus ikaw na sumusweldo ng 10,000. Kasi bilang may-ari, dapat sumusweldo ka rin eh. Negatives na to. Negats na to. Di ba? So, what I'm saying here now is, dapat kung may 2 kang tauhan, kasama ka na nagtatrabaho bilang owner, dapat bumibenta ka at least 100 bottles every day. Para masabi ko na kumikita yung tubigan mo. Okay, paano ko kinumpute yun? Mabilis lang. 25 multiply by 100, kasi 100 container araw-araw sa 25 pesos na halaga, meron kang kitang 2.5. Multiply by 26, may day off ka din, so that will be 65,000 pesos. Less mo ngayon yung manpower mo, less 30,000. Bakit 30,000? Nagpasweldo ka sa sarili mo ng 10,000. Oh, may sweldo ka na. Kahit may-ari ka, may sweldo ka na. Ha? Pero usually, as entrepreneur, dapat wala ka sweldo eh. Pero pinasweldo pa rin. Plus, delivery and refiller. Kasi yung may-ari, siya na yung nag-i-lista. Okay, kasi madali lang naman yung trabaho. 100 lang naman halos. Yung 100 ko, bigyan ko kayo ng idea, 100 container, kaya kong ibenta yan sa loob ng 2 oras. Isang delivery boy lang yon. Kayang-kayang gawin yun. O 2 oras, ibig sabihin, kung 8 hours ang trabaho mo, less 2 hours, 6 hours, wala ka nang ginagawa nun. Diba? Hayahay ka na nun. Okay, next natin. So, kikita ka ng 35,000 pesos. Diba? Ngayon, sa 35,000 pesos mo na income, hindi pa ito malinis. Ano pa pwede mong ilawala dito? Less mo yung 3,000 pesos. Ano to? Kuryente. Kasi, kinumpit ko na yan. Sobra-sobra na kumpit ko to. So, 32,000. Less mo yung panggas mo. Pang walk-in lang, 100 pieces ka na eh. Pero less mo panggas, 100 pesos every day. Less mo sa 3,000 ulit, 29,000 pesos. Di ba? Magrenta ka pa ba? O some water refilling station, nasa bahay na lang eh, di ba? So, pwede kang kumita ng 30,000 o 29,000 pesos every month. Maliit yan, kung ako tatanungin nyo. Kasi hindi ako satisfied sa 100 container lang. So, sabi ko nga, depende yan sa sipag mo. Ang tanong, kapag ba tumaas ang deliveries mo? For example, nag 200 bottles a day ka, tataas ba sweldo mo? Hindi naman. Di ba? Hindi naman tumaas ang sahod ng tauhan mo. Hindi tumaas ang sahod mo. Oh, yung isa rin ang bayad mo, 30K pa rin. So, ibig sabihin, kung magagawa mo na plus 100 every day, 4 hours ka lang nagtrabaho nun. Ibig sabihin yan, kung 200 multiply by 25, 5,000 pesos ang posibleng benta mo sa isang araw. I-multiply mo yung 26 days, that's 130,000 pesos every month. Ngayon, i-divide mo yan sa 2, kasi 100 lang yung tinumpit ko kanina, 65,000 pesos. I could say, safe to say, malinis na malinis, 65K or more nasa account mo yan. Di ba? Net income. Ganun kadali computin ang water refilling station kasi isa lang ang produkto. And sa totoo nga lang, kung i-compare mo ang water refilling station sa iba pang mga negosyo, ito ang pinaka-basic na negosyo na masasabi ko. Bakit ka mo? Imagine mo, from natural resources, tubig lang yan. Pag higop ng makina mo at pinarases ng machine mo, pag binenta mo
Pre, tubig na. Income generating na, di ba? Pagkakaperahan na. Sample, magkano po na sa water station? 500K. Pero, may sarili kang mining. Anong pinagkaiba sa ibang business? May gasolinahan ka. Magkano ang puhunan sa gasolina? Magkano ang puhunan sa pwesto? Milyon. Di ba? Ilang water station na magagawa ng milyon na yon? Tapos, at the same time, yung gasolina, magkano kita mo doon? Pag generic, 5 piso. Pag franchise, 2 pesos and 50 centavos per liter. Ang laki pa ng puhunan. So, ang laki rin ng chances na malugi ka kapag ka hindi nabenta. At the same time, hindi mo rin siya pwedeng i-deliver. Hindi mo siya pwedeng i-market. Pwede bang, oy, pre, deliver ko sa'yo 1 liter ng gasolina. Lugi ka, di ba? Hindi kaya ng tubig, deliver mo sa tindahan. Ang gasolina. Hindi pwede deliver yan. Pero ito yan. Basic necessity rin ngayon ang gasolina. Na sa ngayon, masasabi ko, nanganganib na pwedeng mawala. Bakit? Pag nauso na yung electric bike, electric cars, wala nang magagasolina. So, mayroon chance na mawala yon. So, sa ngayon, matagal pa naman yon. Ang sinasabi ko lang, kino-compare ko lang sa ibang business, itong negosyong tubig. Okay? Ngayon, compare naman natin sa hardware. Kung ikaw may hardware ka, ilang pakong kilong ini-inventory mo? Di ba? Ilang plywood, ilang alambre, naku po, sobrang sakit sa ulo. Di ba? Ilan yon? Kapag nawalan ka, pwede ka malugi. Na pag nabenta mo yung isang plywood, nabenta mo yung 10 plywood, bibili ka ulit sa supplier mo, may puhunan ka ulit. So, para sa akin, medyo, simento, nabasa. Naku po, di ba? Paano na negosyo? Kita ka ng 20 pesos o 10 pesos sa isang bag. Tapos, pag nabasa yung simento mo, ay susme. Naku po, mamumuti kilay mo, hindi mauubos. So, yun, yung mga business hazard na sinasabi ko. Pero sa water station, nakita ko, mas less ang business hazard niyan kung i-compare nyo sa ibang negosyo. Kasi ang negosyo mo, tubig lang. Di ba? Sige, compare natin. Ilagay natin sa grocery. Grocery. Magkano lang puro ng grocery? 7-Eleven, franchise cup. Magkano? 5 million, 7 million. Huwag na ng branded. Tayo ka ng sarili mong grocery. Magkano ang puhunan? Yung malaki-laking grocery, mga 2 million o 1 million. Tindahan na lang. Di ba? Tindahan. Sari-sari store, 50,000 puhunan. Okay. May start ka, 50,000, sari-sari store. Magkano kita mo sa isang sugo? O magkano kita mo sa isang plastic na mikmik? Ako po. Tapos yung bantay mo, kakainan ka pa ng isang boy bawang. Ay, shoo! Lugi negosyo. Yun ang sinasabi ko. Kasi laki ng puhunan. At yung puhunan mo, binibili mo ulit ng pangpuhunan ulit. Di ba? Ang tubig, pag may kuryente, may tubig, may benta, may kwarta. Gets na. Di ba? Same with the ice machine. Pag mainit, kailangan mo yelo. Di ba? Pag mainit, anong gagawin? Saksak mo yung ice machine mo. Lagyan ng tubig, may yelo ka. Another business. Yun ang sinasabi ko, na hindi mo kailangan bumili ng another raw material to run this business. Sige, pasok natin. Pagkain business, okay, sige. Punta tayo sa poultry. Alaga ka baboy. Alagaan mo ng 4 na buwan. Di ba? Tapos yung mga baboy mo na ASF pa, ay susme. Di ba? Ang laki ng risk. Livestocks. Alaga ka ng livestock, sige. Alaga ka ng manok, poultry. Pakainin mo ng pigs, pakainin mo, alagaan mo yan. Hindi pwede pabayan kasi livestock. Pwede rin mabansot, pwedeng makainom ng tubig na marumi yung manok, hindi lumaki, nagsiliit, lugi. Diba? Ang daming risk, even yung mga pananim. Ano mga risk? For example, nagtanim ka ng mais, nagtanim ka ng gulay, nagtanim ka ng vegetables o palay, bumagyo. Oy, sus. Paano yung nilagay mong mga, mga fertilizer, pataba, mga manpower mo? Ano nga anihin mo? Wala. So, yun yung sinasabi ko, na ang laki ng risk ng mga negosyo. Pero itong tubig, i-process mo lang, Bumili ka ng machine, pak. Pagka-install sa'yo, pak. Di ba? Napakadali. It's a very small risk of your capital. Kung sakaling hindi kumita ang negosyong tubig, kasalanan mo na yun. It's your fault as your management, di ba? Hindi kasalanan ng kumpanya yun. As long as the machine is running, wala akong issue, di ba? Ganun lang kadali i-analyze. Ganun lang kadali i-analyze yun. Masasabi ko nga, itong negosyong tubig, ito yung pinakamadaling negosyo, di ba? Bakit ko nasasabi ngayon yan? Bakit? May coffee shop ako eh. Pag naubusan ng kape, bili. Pag naubusan ng tinapay, ng harina, ng raw materials, bili. Di ba? Tubig. Switch mo. Andar. Ay, pera na. Ganun kadali. Di ba? Ano pang negosyo pwedeng ipasok? Clothing line. Gumagawa kami ng decaldad printing. Alam na, sakit sa ulo nga din maggawa ng damit Sa totoo lang ba't ka mo? Raw materials, tela, bibilin mo. Manpower mo, graphic artist mo, layout artist mo, tagatahi mo, di ba? Model mo, ambassadors mo, promoters mo. Laking chance lugi. Pero ang negosyong tubig, anong gagawin mo? Bili ka machine, kuha ka ng permit, magbenta ka. Pag naubos tubig, on mo lang yung switch. Pera na.
Ganun, kadali. Kaya kapag ka ikaw nalugi sa negosyong tubig, ang masasabi ko na lang sa'yo, hindi ka marunong sa management. Okay, yun na yun. So yung tanong ko kanina, Sir Alfred, bakit maraming nababankrupt sa water refilling station? Ito ang sagot ko sa inyo, hindi ka marunong mag-manage ng negosyo, kaya ka na bankrupt. Simpleng tubig nga hindi mo nagawang patakbuhin di ba? Ini-switch lang na ganun hindi mo nagawang i-manage ng tama How much more yung ibang negosyo? Okay? Kasi ang pag-negosyo, napakaraming mga aspect ang pwede mong isaalang-alang. Okay, ako bilang negosyante, ang inasaalang-alang natin dyan, paano kakikita, paano mo alagaan yung mga tauhan mo, paano mo sila papasweldohin, paano mo sila papakisamahan, paano mo sila papakainin, lahat yon considered mo. I-bookkeeping mo yan, magbabayad ka sa BAR, bayad ka ng tax, lahat yan, kailangan mo i-consider. Hindi yun basta-basta. Hindi yung basta pag open mo, paano yun, operate na tayo, hindi, benta na benta, hindi. Meron ka pang mga objectives, ano pa, papasweldo yung mga tauhan mo, magbabayad ka pa ng pag-ibig, ng SS para sa kanila, lahat yun. I-consider mo bilang negosyante. So, ang dami. Paano po, idagdag ko pa yung dami mong pyesa na ini-inventory, di ba? Kaya nga kahit gaano ko kamahal magmotor, hindi ko pinapasok ang pagbebenta ng pyesa ng motorsiklo. Bakit? Napakaraming pyesa niyan. Di ba? Paano ko i-inventoryhin yung pyesa? Manakawan ka lang ng isang batalya o isang rim, lugi ka. Di ba? Ang tornilyo, ang dali ibulsa sa amin, pag nawalan kami ng isang tubig, yung tauhan ko, Alfred, ninakawan ako ng 10 galon. Basta hindi nawawala yung lalagyan, hindi ka lugi. Kasi magkano lang ninanakaw sa'yo? 10 pisong tubig. Naku po, hindi mo ikakahirap yun. At hindi mo rin kakalugi yun. So ayan, at least, na-share ko na sa inyo yung iba pang mga dapat kong i-share. And I hope guys, marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan regarding sa business natin.